famous billionaire celebrity na si Bea Alonzo, itry natin yung restaurant. Salmon pa lang, juicy na. Eh no, kita naman, sa loob, juicy yung salmon, malambot at manamis-namis. Wow. Basta yung sauce nila, very unique. Parang, wow, gusto ko to. Ulit. Kahit dalawang ganito, orderin ko, kaya. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may Quezon City, sa may Scout Ralios, corner Scout Tuangason. Dahil meron tayong titikmang restaurant ng isang bilyonarya, isang sikat na celebrity. At sure ako kilala nyo to dahil siya yung kung tawagin pambansang basya ng Pilipinas. Sama-sama akong tao. Kasi ang totoo, masa pa naman sabihin mo. So, wag na natin patagalin pa. Nandito tayo sa kanyang restaurant. Excited akong matry kung ano yung meron sila dito. Kaya, let's go. Alamin natin sabay-sabay. So, yan. Ito yung dinendaluka. So, tingnan natin sa loob. Okay? Thank you po! So, yan. Ang ganda. Wow! So, mainly, puro sila dito mga desserts. Yan, pastry. Dami nila dito. Marami kayong pwedeng pagpilian. Pwede rin kayo drinks sa kanila. May mga choices kayo dito. Yan, may mga yogurt pa sila, oh. Of course, meron din sila mga food na ino-offer dito. Grabe, Miss Bea. Grabe, hindi mo lang ako pinahanga sa iyong galing na pag-arte, kundi business-minded ka pa. Ang ganda nitong restaurant mo. So, very cozy. Isang long table dito. Meron pa silang second floor. So, check natin. So, ito yung kanilang second floor. Grabe, no? Pwedeng tambayan, pwedeng, pwede rin namang family, pwedeng gimikan at night. Yan yung mga wines nila. Then, ito yung kanilang second floor. Nice. So, ito yung kanilang menu. Nandito yung kanilang sourdough story. Pause nyo na lang kung interesado kayo. So, pag open nyo, daming choices. Actually, ito merong isang natatanggal. Ito yung mga kanilang drinks. Marami din yan sa loob. May mga alak. Diba? May mga milkshake. So, pwedeng tambayan talaga. Kaya mostly ng mga ginagawa nila dito, meetings. Yan, may starter sila. Try natin bawat ano nila, no? So, may starter, soup, salad, pasta, pizza, may grain bowls pa, steak din. Meron sila mains, burgers, and sandwiches. Nice! So, wala nang kaarte-arte, yan lang. Oh, ito, nandito yung dessert sa likod. Nice. Very impressive, Miss Bea. Nakakatuwa. Mas lalo kita nagiging idol. So, let's go!
Ayan guys, nandito tayo sa restaurant ni Miss Bea Alonso. So, nandito na yung mga orders natin. Huwag na natin patagalin pa. Isa-isahin na natin. So, for starters, unahin na natin tong Mediterranean platter na 780 pesos. Then, pagdating naman sa salad, ito yung kung tawagin nila, kale quinoa, 520 pesos. Pagdating naman sa grain bowls nila, umorder tayo nitong beef rendang, 590 pesos. Pagdating naman sa mains, ito yung kung tawagin nila yuzu glazed salmon, 880 pesos. Then umorder din tayo ng sandwich and burger. Ito yung kung tawagin nila Mediterranean lamb burger, 560 pesos. Sa sandwich naman, ito yung pastrami nila, 590 pesos. So yan, 6 yung in-order natin. Actually, sikat sa kanila, pizza and pasta. Pero iniba natin kasi yun nga, low carb ako, yung diet ko. As much as possible, kung kaya ko malesen yung carb ko. May mga rice din dito pero iwas muna tayo doon. Tsaka para maiba. Kasi mostly nung mga napanood ko na vlogs, puro pasta, puro pizza. So, para maiba. Tara! Exciting! So, dito muna tayo magsisimula sa kanilang starter, syempre. So, ito kung makikita nyo, ito yung lamb and beef kofta. So, meron sila ditong tahini dressing and hummus. Then, ito yung sourdough pita nila. Konting kaalaman. Nagtanong tayo sa kanila. Tsaka meron din sila ditong Sabi dito, the heart and soul of our pizza and breads. So, mainly talaga, sourdough yung gamit nila. Tapos, yung kung tawaging mother dough nila, 23 years na. Or kung tawaging starter, parang ganon. So, imagine ninyo, di ba? 23 years na. At galing France. So, by the way, start na tayo dito. Kunin na natin, pili tayo ng yung medyo matibay-tibay. Ayan. Yun, no? Dip natin dito sa tahini dressing nila. Yan. First bite natin. Alam nyo, gusto ko tong lamb and beef kofta nila kasi, di ba pagka lamb itself lang, too strong yung lasa. Alam nyo naman yun sa mga nakatikim na ng lamb, too strong. So for me, mahilig ako sa lamb, pero nitong buntis ako, medyo natatapangan ako sa kanya. So good thing na may kasama siyang beef. So medyo mild. Tsaka marami siyang spices. Alam mo yung tipo ng lasa niya, para ka nasa ibang bansa. Ganon, masarap din yung timpla ng kanilang sauce, yung tahini dressing nila. Maasim-asim ng konti. So, ngayon naman, dito sa hummus nila natin tikman. Ay, ang dami ba? Yun. Actually, kung saan siya nakabalot, ito, nagbibigay lasa din siya Kagatin natin. Lemongrass ba to? Hindi ko alam basta nagbibigay lang siya ng hint ng lasa. Galing. Hindi pa nga tayo nag-pour ng lemon Okay tong panimula. So, ayan. Squeeze na tayo para konti lang. Ay, sumama yung buto. Galing. Tanggalin na lang natin. Oopsie! Mas nagustuhan ko si hummus kesa sa tahini. Pero parehas, can't go wrong. So, ngayon imimix natin. So, naglagay ako ng yan. Mix natin tahini. Yun, para andito na lahat ng lasa. By the way, syempre alam nyo naman low carb talaga ako. As much as possible, kung kaya, hindi ko nakakainin tong mga pita, 'di ba? Papak na lang. Bala na si Carter dyan. Let's go. Masarap nung nagpiga na tayo ng lemon. Naging citrusy na siya. Tapos, minix ko yung dalawa, tahini. Imagine niyo yung lasa ng tahini, tsaka ng hummus. Sarap. So, hindi ko na patatagalin pa. Mag-move on na tayo dito sa salad naman. Okay, so, syempre, mahilig tayo sa Mediterranean or Middle Eastern na mga pagkain because of the spices. So, lambot. Tikman natin. Ito may green sauce sila. Look. Ano raw to? Tahini paste. Lagyan natin ng masmara. Dami Tapos, lagyan din natin itong hummus. Tapos sabi mo, masarap pag sinama lahat, di ba? Yeah. Oh my gosh.
Sige. Nakalimutan natin ito. Yan, game? Excited. Sobrang ano na to. Sobrang explosion sa mouth. Pati yung texture, since mixed yung lamb and beef, medyo kakaiba. Hindi ko alam paano explain. Parang mas dense, mas chunky ba? Sarap. Hindi siya madaling nguyain, pero masarap siyang nguyain. So, the more mo chew, the more kumakatas yung flavor, sumasabog. Tapos, syempre, yung lemon, laking bagay nung acid niya na parang ni-neutralize yung gaminess nung lamb. So, kailangan may patak every bite. Tapos, syempre, yung hummus, kahit saan mo ilagay, masarap yan. Itong sauce, asim-asim. Yes, added flavor, pero kahit wala to, okay lang. Okay lang sa akin. Happy na ako sa lasa. Must try. Medyo expensive, pero must try. So for salad, ito yung kale quinoa nila. Very colorful. Nakita ko to sa vlog eh. So sabi ko, isa dapat sa orderin natin to kasi ang ganda. Ngayon magkakaalaman kung maganda rin siya sa panlasa. Eh, ang daming fruits oh. Okay din eh. Tsaka hindi pala, nakalimutan natin guys. So yung dressing nila ditong pwede mong ilagay, cranberry vinaigrette. So, lagay na natin. Yun. Para may asim. So ngayon, kuha muna tayo ng gulay. Tsaka yung pinaka-sauce. Ayaw kumapit. Kuha tayo ng green. Ay, yellow. Panimula muna. Wow, perfect tong in-order natin dalawa. Alam niyo kung bakit? From yung vinlog natin before, na yung sa steak, unlimited steak. Ito naman, yung combination nila, nag-meet ka na ng simula. Pagdating mo dito, ke-cleanse na yung palate mo. Dahil sa asim na nabibigay ng mga fruits, tsaka yung vinaigrette, yung cranberry. Sarap, napanimula. Eto, kahit ubusin ko to guys, kasi quinoa naman siya. So ngayon, anong sama natin? Dragon fruit. Tapos lagay tayo ng... Samahan natin ng nuts. Sabihin na naman nila, laki ng subo natin. Eh, laki ng salad eh. Hindi natin makat. Hindi, hawakan ko na lang to. Let's go. Yung dragon fruit, hindi siya sweet. So, dito sa nuts, na kinain natin, medyo manamis-namis siya. Parang ginlaze na. Ito, oh. Parang naka-glaze na siya. So, medyo ito yung nagbibigay tamis. Sarap na to. Nawala yung lasa nung lamb, tsaka beef, sa bibig ko. So, kuha tayo ng something na may konting quinoa at cheese. Tapos, ito yung isa pang prutas, beetroot. Nawala yung lasa ng karne sa bibig ko. Ang galing. Baka masarap to. Alam, good choices tayo. Saktong-sakto yung mga napili na. Mahaba-haba pa to, guys. So ngayon, enjoyin ko muna to. Move on tayo dito. Kasi punong-puno pa yung bibig ko. Okay. So, beef rendang na tayo. Transfer muna natin kasi masyado malayo. So, itong beef rendang daw nila, grass-fed daw yung beef na gamit nila. So yan, may kasama ring Himalayan red rice sa ilalim, then pickled vegetables. Try na natin. So spicy to. So kaya expect na natin na maanghang-anghang siya. Uy, lambot ah. Oh. Hindi ko pa, naghihiwalay na. Hindi ko na nilakihan na. Kaya nag-adjust na ako na nililiitan ko yung karne para masaya naman kayo nanonood. Namig-reklamo eh. Tikman na natin. Anghang. Mild naman yung anghang niya, tolerable. Tapos lasa mo agad yung coconut milk niya. So, tikim tayo ng red rice nila. At saka guys, itong luto nila, Malaysian-inspired. So, yan. Sama ba tayo ng gulay? Sige, chase natin yung gulay. With red rice. Iba yung texture ng red rice eh, no? Para siyang,
Yung hindi nalutong white rice. Ganun siya. So, short background dito sa Dinan de Luca. Matagal na pala to. 1970s pa. Nagsimula sila sa New York. Pero dumating sila dito sa Manila 2015. Ang tagal na rin. Nag-start sila sa Makati. Hanggang sa nanganak na yung mga branches nila. Tagal na pala. So, ayun. Itong beef rendang, for me, familiar ako sa lasa ng rendang kasi syempre pag nagma-Malaysia kami ni Carter, isa to sa mga kinakain namin doon. So, yung spices niya talaga, marami. Alam mo yung tipong sabog sa bibig, tama mo pa yung anghang niya. Pero presentation-wise, kasi pag sa Malaysia ha, hindi ganito. Talagang plain lang, as is lang. So, dito very colorful yung beef rendang. Hindi ko masasabi kung with a twist na to kasi ginandahan na. Pero yeah, something to try din. So for me, if you're looking for something spicy, na maraming spices yung lasa, medyo may kick pa ng anghang, very colorful yung plating, at ang lalaki ng chunk ng meat nila, good to try to. Pwede. Okay, so nandito na tayo sa mains. Ito yung yuzu glaze salmon. Urong ko na. So, itong yuzu glaze, Japanese sauce to. Open na natin. Uy, ay. Ganda ng kulay. So, meron silang bok choy tsaka Himalayan red rice. Tikman na natin, ha? Ganda ng pagkakaluto. So, guys, kanina, while nag-order kami nitong salmon, gulat ako, meron din palang doneness. Nagtatanong sila ng doneness. So, kung gusto nyo ng medium well done, nasa sa inyo. So, sa amin, so parang pag medyo nahilawan ka, pwede naman paluto. Mas magandang safe kaysa sobrang well done. Baka mamaya, di ba, mag-dry. So, yan. Tikman na natin. Actually, kahit wala yung sauce, yung glaze on top, salmon pa lang juicy na. Eh no, kita naman. Sa loob, juicy yung salmon, malambot at manamis-namis. So, eto, kaya ko maubos siguro to. Compared to beef rendang dito sa salmon, baka mas, eto yung babalikan ko. Mas gustuhan ko to si salmon. Tsaka maganda rin to, di ba? Kung gusto mo magparami ng gatas, or breast milk, yun, di ba? Good siya. But anyway, lumis naman tayo ng konti sa pagkain, di ba? Pag-usapan natin si Bea Alonzo. Sino bang hindi nakakakilala kay Bea Alonzo? Diba? Ang tagal niya ng artista. I'm sure maraming makaka-relate kasi ang daming nakapanood ng One More Chance. Si Popoy at si Basha. Tsaka marami na rin siyang achievements. May mga naging awards na rin siya. At nakakatuwa na kino-consider siya as a billionaire. Sino ba sa atin ang ayaw maging billionaire, di ba? Lahat tayo yun ang goal. Kaya nagsisipag, nagtatrabaho tayo. And deserve din naman niya kasi napakasipag at mabait na anak. Napapanood ko yung mga vlogs niya eh. Yung farm nila. Bumili siya ng bahay sa Spain. Diba? Lahat tayo updated. Siyempre, Bea Alonzo yan eh, diba? Bukod sa napakaganda na, mabait, sophisticated, matalino, diba? Wais. Paano mo hindi hahangaan? Diba? So for me, kung titignan ko si Bea Alonzo ngayon, hindi lang siya basta artista eh. Businesswoman na siya, di ba? Yun na. Doon na siya nakikilala. Alam na ng tao na bilyonarya talaga siya. Talagang hindi mo maiwasan na mag-look up sa kanya. So yun, balikman na natin to. Super good. I love it. Saan pa tayo mag-move on? Ito na. Sa sandwich and burger. So, enjoyin ko muna to. Okay? So, dito na tayo sa sandwich. Okay? Bago natin enjoyin fully lahat, pakita muna natin sa inyo. So, itong pastrami nila, makikita nyo, smoke yung meat na gamit nila. So, sourdough, yung main na bread nila. So, ang nagustuhan ko dito, kahit na may carbs pa rin siya, healthier version pa rin siya ng bread. So, way better pa rin than ordinary bread. Kasi fermented siya eh. Kasi pag fermented, mas easier siya i-digest kaysa yung mga hindi fermented, mahirap i-digest. Ito mabilis lang. So, kung may carbs, okay lang, very minimal. Ang kinagandahan din ito, kaya meron silang pastrami dito. Kasi nga, originated sila sa New York. Ang pastrami, uso to sa New York eh. Ito yung very classic na deli nila doon. Sige, tingnan natin. Okay. So, open natin para makita nyo. Yan. Smoked meat. So, I think meron tong mga emmental cheese tsaka mustard. So, may mustard and cheese siya. Try na natin. Hindi ko alam saan ako magkakagat. Let's go. Unang bite pa lang, dumampi na yung lasa ng pastrami. Lasa mo yung pagiging smoky niya.
Not too strong yung mustard, which is good kasi hindi ako masyado ma-mustard na tao. So, nagbibigay saltiness yung cheese na nakalagay. And good thing yung pastrami. Yung ibang pastrami kasi na natry ko, salty. Ito, saktong-sakto lang. Para lang siyang enough para magbalanse lang sa sourdough bread. So, yeah. So, tingnan natin ha. Ooh. Tsaka yung texture na nabibigay ng sourdough. Okay din kasi medyo malutong-lutong. So yan, baba ko na tong isa. So going back ulit kay Miss Bea Alonso, 2019 nung finranchise niya to. So may mga vlogs ako nakita sa comment section. Sabi nila, hindi na daw si Miss Bea yung may-ari nito. Pero upon checking kay ChatGPT tsaka kay Google, si Bea Alonso pa rin yung may-ari. So hindi natin alam kung ano yung totoo. Wala naman tayong ibang article na mahanap na nagsasabi na hindi na siya may-ari. So i-consider na lang natin na siya may-ari pa rin. So etong branch na specifically dito sa QC, Scout Rallios. It's an honor na matry etong restaurant ng nag-iisang Bea Alonso. Ang famous billionaire celebrity ng Philippines. Diba? Kagat pa tayo. Galing, diba? Sabayan natin yung on the side na chips nila. So yun, enjoyin ko na to. Meron pa tayong burger. Guys, since di nga siya mahilig si Miss Lane sa lamb, ngayong buntis siya, ako na lang kakain lamb burger. Yun. Wow. So sabi nila 100 grams yung patty nila. Sabi nung nag-take ng order namin. Okay, kain natin. Let's try. Okay, break ko yung hindi ko pagkain ng carbs para lang sa kay Miss Bea Alonso. Okay, ano to? Lamb, no? So, expect ko may konting Mediterranean, Middle Eastern taste pala. Sige, try natin. Wow. Wow, napabago ka. Wala yung nasa sa beef na burger. Ay, wow, may lumabas. Tahini siguro yan. Wow. May sauce sila inside, no? Wow, oh my gulay. Oh, wow. Wala nakita yun, ha? Oh my God. Ito may wow factor, tapos magkano lang? Parang 500 plus lang to. Panis si Sino si po? GR. GR dun sa may, anong Newport. Panis, ito may wow eh, kahit walang, hindi, basta yung sauce nila, very, 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 very unique. Parang di mo matitikman tong lasa sa ibang restaurants. No, pati yung kulay, oh my God. Kulay, no? Try natin isa pa. Sulit yung pagkain ko ng carb. Yes. Wow. Wow, gusto ko to. Ulit. Kahit dalawang ganito orderin ko, kaya. Okay. Yun, okay. Moment of truth. Wait lang po Oh, sakto yung hula natin. 4,000. So yan, yung mga in-order natin, yan yung total price. Not bad. Sarap eh. Okay, so yan bigay natin sa financer natin. Okay. So, love, kamusta? Nagustuhan mo ba yung restaurant ni Miss Bea? Actually, surprised ako. Kasi, palagi ko nadadaanan to Dinandalupa. Kaya lang, syempre, feel ko yung vibe kasi niya, parang medyo social. Kaya feel ko maliit yung servings kapag itatry ko. Pero yun nga, na-surprise ako pagdating ng mga food Dami sa rin, atin. no? Boom, busog eh. Tsaka very colorful. Kaya, di ka lang maglalaway. Pati yung eyes mo, matatakam ka sa tingin. Kahit tingin lang, nakakatakam. Tama. For you ba, pricey siya or sakto lang? So dami ng serving, tama lang. Tama Kasi I think pwedeng sharing nga rin no? Oo. Dami. Salad, di ba? Pizza, pasta. Though hindi tayo nag-order nun. Yeah. Pwede sharing mo. Yes, pwede. Good for groups to. Yung, normally, mga meetings yung mga ginagawa dito. Or tambay, ganyan. Kasi focus sila sa breads and Pastries. ganyan. Yeah. Tsaka yung mga dough ng pizza. Tsaka yung mga drinks nila, marami rin silang drinks. Tsaka pag gabi raw, ang dami tao dito, sabi nung waiter sa For sure. Ngayon pa lang hapon tayo nagpunta, ang daming kumakain Ano oras mo dumating? 3? Mga magti-3. Oo, parang 3. Dapat patay na oras yan sa restaurants. Walang kumakain yan. Naglilipas True. yung mga staff. Pero ito, pagdating natin, pasok yung mga tao. Unti-unti na pupuno. Totoo. So, ayun. Babalikan? Yes, of course. Definitely. Magta-try pa ng iba kasi ang dami rin nilang choices Madami.
So, yun, no? Tapos, ano pa ba? Yung the fact na si Bea Alonzo ang may-ari nito. Right. Masarap lang sa feeling na, si Yun. Miss Bea Alonzo yung may-ari nito. Yun. Masarap sa feeling, yes. Tsaka, good thing na masarap din. So, hindi ka naman madidisappoint. Yes. Even sa price. Pwede i-recommend, no? Pwede Right. i-recommend. Tsaka marami kumakain talaga. Pati daming options ng food. Parang kahit anong age group, kahit anong trip mong Right. lasa. Pati parang, yung vibe. I guess meron sila. Pinag-isipan yung design. Yeah. Yup. Happy ako, happy. So yun. So sa mga hindi pa nakakaalam, meron din kami second channel, Lane Bernardo Unfiltered. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And ayun, sana nag-enjoy kayo dito sa ating tinikman ngayon na restaurant kay Miss Bea Alonzo. See you sa next vlog ulit. Bye guys! Thank you for watching!